Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa mga payo ni Ama, isang pag-aaral mula sa ating pamilya. Kabanata 3, Pagtatatag ng tahanang nakasandal sa salita ng Diyos. Pagbuo ng tamang pundasyon. Ang bawat gusali ay nakadepende sa pundasyon nito. Maaaring magmukhang maganda ang isang gusali sa labas, ngunit kung mahina ang pundasyon, sa paglipas ng panahon ay magiging hindi matatag ito. Ang mga bagyo, bigat, at panahon ang magpapakita kung ang gusali ay itinayo ng may karunungan. Ganoon din ang prinsipyo sa mga pamilya. Ang tahanan ay hindi lamang binubuo ng mga bato, kahoy, semento, o material na bagay. Ang matatag na pamilya ay nakatayo sa mga pagpapahalaga, paniniwala, ugnayan, at mga espiritual na alituntunin. Ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang pamilya ay ang salita ng Diyos. Maraming tahanan ngayon ang nakatayo sa mga pundasyong nagbabago. Kasalukuyang kultura at panlasa, impluwensya ng social media, sariling opinyon ng tao, mga layuning pananalapi, karunungang galing lamang sa tao, mga usong panandaliang. Maaaring magmukhang matatag ang mga ito sa isang panahon, ngunit madalas ay nagbabago kasabay ng panahon. Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling hindi nagbabago. Itinuro ni Jesus. Kaya't ang sinumang nakaririnig ng mga salitang ito ko, at isinasagawa, ay itutulad ko sa taong matalino, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, Mateo Kapitulo 7 versikulo 24, KJV. Ipinagpatuloy ni Jesus na parehong dumaong ang bagyo sa dalawang bahay, ang isa ay nakatayo sa bato, ang isa naman ay sa buhanginan. Ang pagkakaiba ay wala sa bagyo, kundi sa pundasyon. Makakaranas din ng mga bagyo ang mga pamilya. Kahirapang pinansyal, mga hamon sa kalusugan, alitan sa loob ng tahanan, mga tukso, pagkabigo at pagkadismaya, panggigipit ng kultura, mga personal na pakikipaglaban. Ang tanong ay hindi kung darating ba ang mga pagsubok. Ang tanong ay kung kaya bang panindigan ng pundasyon ng inyong pamilya ang mga ito. Ang tahanang nakatayo sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng katatagan dahil ang katotohanan niya ay hindi nagbabago. Bakit dapat nasa gitna ng tahanan ang salita ng Diyos? Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat panrelihiyon na binabasa paminsan-minsan. Ito ang gabay ng Diyos para sa ating buhay. Sinasabi ng kasulatan, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Awit Kapitulo 119 versikulo 105, KJV. Ang liwanag ay tumutulong upang makaiwas sa panganib at makalakad ng ligtas. Kapag walang liwanag, ang tao ay natitised. Kapag walang katotohanan ng Diyos, ang pamilya ay maaaring malito tungkol sa kung ano ang tama at mali, tunay na layunin ng buhay, tamang pakikitungo sa kapwa, tunay na pagkakakilanlan, mga dapat pahalagahan, mga desisyong gagawin, lalo na ang mga bata ang nangangailangan ng gabay, sapagkat nakatira sila sa mundong punong-puno ng magkakaibang tinig. Araw-araw ay nakaririnig sila ng mga mensahe tulad ng sundin mo ang iyong puso. Ikaw ang gumawa ng sarili mong katotohanan. Gawin mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Ang iyong halaga ay nakabase sa iyong tagumpay. Ngunit iba ang itinuturo ng salita ng Diyos. Ang itinuturo ng Biblia ay katotohanang nakabatay sa pagkatao ng Diyos, hindi sa pabago-bagong damdamin ng tao. Dapat tulungan ng mga magulang ang mga bata na maunawaan na ang damdamin ay maaaring magbago, ngunit ang katotohanan ng Diyos ay laging mapagkakatiwalaan. Halimbawa sa buhay, ang pamilyang humarap sa pagsubok. Isipin ang isang pamilyang biglang nahirapan sa kabuhayan. Biglang nawala ng trabaho ang ama. Pumasok ang takot sa loob ng bahay. Nagsimula ang mga tanong. Paano na tayo makakabayad ng mga gastusin? Ano na ang mangyayari sa atin? Napapansin ng mga bata ang pag-aalala at tensyon. May dalawang maaaring gawin ng mga magulang. Maaari silang paikop sa takot at kawalan ng pag-asa. O kaya ay ipakita ang kanilang pananampalataya. Tinipon ng mga magulang ang mga anak at sinabi, hindi namin alam ang lahat ng sagot, ngunit alam naming tapat ang Diyos. Mananalangin tayong sabay at magtitiwala sa Kanya. Nagbasa sila ng kasulatan. At ang aking Diyos ay magkakasya ng lahat ng inyong kailangan ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Mga taga-Filipos Kapitulo 4 versikulo 19, KJV. Hindi agad nagbago ang sitwasyon. Ngunit may nakita ang mga bata na makapangyarihan. Nakita nila ang pananampalatayang isinasagawa. Lumipas ang maraming taon, maaaring makalimutan ng mga bata ang mismong hirap sa kabuhayan,
ngunit mananatili sa kanila ang aral na tapat ang Diyos kahit sa panahon ng kagipitan. Malalakas na aral ang naituturo ng mga magulang sa gitna ng mga pagsubok. Pagtatatag ng pagsamba ng pamilya. Isa sa pinakamabisang paraan upang itayo ang tahanan sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagsamba ng pamilya. Hindi kailangan ng mahahabang mensahe o masalimuot na programa para dito. Ito ay sadyang paglalaan lamang ng oras para sa Diyos sa loob ng buhay pamilya. Ang unang utos ng Diyos sa Israel ay nagpapakita ng ganitong alituntunin. At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo ngayon, ay sa iyong puso, at iyong ituturo mong masinsinan sa iyong mga anak, Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 6 hanggang 7, KJV. Pansinin na inutusan ng Diyos ang mga magulang na ituro ito sa mga anak habang namumuhay araw-araw. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lamang dapat mangyari sa loob ng simbahan. Ang tahanan ay nilikha upang maging lugar ng espiritual na paglago. Maaaring kabilang sa pagsamba ng pamilya ang pagbabasa ng kasulatan, panalangin, pag-awit ng mga papuri, pagbabahagi ng mga patuto, pag-uusap tungkol sa katotohanan ng Diyos, sabay na pagpapasalamat sa Diyos. Hindi kailangang maging perpekto ang pagsamba ng pamilya. Mas mahalaga ang pagiging pare-pareho kaysa sa haba ng oras. Kahit 10 hanggang 15 minuto lamang araw-araw ay maaaring maging alaala habang buhay. Praktikal na mungkahi para sa pagsamba ng pamilya ngayon. Para sa mga pamilyang may maliliit na bata, magbasa ng mga kwento sa Biblia. Magtanong ng mga simpleng bagay. Isaulo ang maiikling talata. Umawit ng mga papuri. Manalangin ng sabay-sabay. Para sa mga pamilyang may kabataan. Talakayin ang mga kasalukuyang isyu batay sa Biblia. Hikayatin ang tapat na pagtatanong. Magbahagi ng sariling karanasan. Magbasa ng mga pagninilay ng sabay. Para sa mga abalang pamilya. Manalangin habang kumakain. Magbasa ng isang talata bago matulog. Magbahagi ng dahilan ng pasasalamat araw-araw. Ang mga espiritual na gawi ay madalas na lumalago mula sa simpleng paulit-ulit na gawain. Panalangin sa loob ng tahanan. Ang panalangin ay nag-aanyaya sa presensya ng Diyos sa buhay ng pamilya. Hindi lamang ito paghingi ng mga pagpapala. Ang panalangin ay nagtuturo sa atin na umasa sa Diyos. Maraming magulang ang tinuturuan ng mga anak na manalangin lamang kapag may problema. Ngunit ang panalangin ay dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Itinuturo ng kasulatan. Manalangin kayong walang patid. Unang mga taga-Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 17, KJV. Ang mga batang madalas makarinig ng magulang na nananalangin ay natututo ng mahahalagang bagay. Natututo silang nakikinig ang Diyos. Natututo silang may pakialam ang Diyos sa kanila. Natututo silang ang pag-asa sa Diyos ay natural na bahagi ng buhay. Natututo sila ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamasid. Halimbawa sa buhay, ang ugali ng panalangin. Isang ina ang nagsimulang manalangin ng malakas kasama ang kanyang mga anak bago pumasok sa paaralan tuwing umaga. Wala pang 2 minuto ang panalangin. Panginoon, ingatan niyo po ang aking mga anak ngayon. Bigyan niyo po sila ng karunungan, kabutihang loob, at lakas upang parangalan kayo. Sa una ay tila maliit na bagay lamang ito. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kanyang bunsong anak ay kinakabahan bago ang isang mahalagang gawain sa paaralan. Sa halip na magpanik, sinabi ng bata, "Nay, pwede po ba tayong manalangin?" Ang ugali ay naging bahagi na ng puso ng bata. Maaaring hindi agad makita ng mga magulang ang bunga, ngunit ang binhing espiritual ay madalas na tahimik na lumalago. Dapat ipakita ng mga magulang ang halimbawa ng salita ng Diyos. Madalas ay mas maraming natututunan ng mga bata sa nakikita kaysa sa naririnig na itinuturo. Minsan ay sinasabi ng mga magulang, "Maging mabait ka, maging tapat ka, patawarin mo ang iba, magtiwala ka sa Diyos." Ngunit maingat ding pinagmamasdan ng mga bata. Paano tumugon ang mga magulang kapag may pagsubok? Paano tretuhin ng mga magulang ang kapwa? Paano sila magsalita? Paano nila lutasin ang alitan? Paano sila sumamba sa Diyos? Isinulat ni Apostol Pablo, "Maging taga-tulad kayo sa akin, gaya ko naman kay Kristo." Unang mga taga-Korinto Kapitulo 11 versikulo 1, KJV. Ang mga magulang ay nagsisilbing halimbawa na kusang ginagaya ng mga bata. Kapag nakikita ng mga bata na isinasabuhay ang pananampalataya sa loob ng bahay, nagiging kapanipaniwala ang mga alituntunin ng Biblia.
Praktikal na gabay para sa mga magulang ngayon. Isa, lumikha ng mga sandali araw-araw na nakasentro sa salita ng Diyos. Mas mahalaga ang pagiging pare-pareho kaysa sa pagiging perpekto. Ang maliliit na gawain araw-araw ay may malaking epekto habang buhay. Dalawa, gawing natural na bahagi ng buhay ang panalangin. Manalangin sa mga karaniwang pagkakataon. Bago pumasok sa paaralan. Bago kumain. Kapag may problema. Kapag may ipinagdiriwang. Bago matulog. Tatlo, magturo habang nakikipag-usap. Gamitin ang mga pangyayari sa araw-araw upang ipaliwanag ang mga katotohanan ng Biblia. Apat, isabuhay ang iyong itinuturo. Napapansin ng mga bata kung tapat ka sa iyong sinasabi. Ang pananampalatayang isinasagawa ay nagiging makapangyarihan. 5. Bumuo ng gawi kaysa umasa lamang sa nararamdaman. Ang espiritual na paglago ay madalas na nabubuo sa pamamagitan ng tapat na pagsasagawa ng mga nakagawiang gawain. Ang matatag na pamilya ay hindi nangyayari ng kusa. Ang matibay na tahanan ay sadyang itinatayo sa katotohanan ng Diyos. Darating at darating ang mga pagsubok sa bawat pamilya, ngunit ang tahanang nakatayo sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng lakas, katatagan, at tamang direksyon. Hindi makokontrol ng mga magulang ang lahat ng mangyayari sa buhay ng kanilang mga anak, ngunit maibibigay nila ang matibay na espiritual na pundasyon. Ang pinakadakilang maibibigay ng mga magulang ay hindi yaman, tagumpay, o mga ari-arian. Ang pinakadakilang regalo ay ang tahanan kung saan ang salita ng Diyos ay isinasabuhay, itinuturo, at minamahal. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.